Na Jando, kapatid na Jando. That's why you don't want sola scriptura. Kasi pag nagtuturo kayo ng mali, pinagtatakpan nyo ng good. Sige, tay. Ito, sige, isa kong tanong, sola scriptura ka naman, ito tanong ko sa'yo, tay. Kayo'y aking ipinupuri. So, pinuri ni San Pablo ang mga taga-Korinto na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Itong turo na to, ano to, tay? Biblia o hindi? Ay, turo ni Pablo yan sa mga taga-Corinto. Kaya nga, ang tanong ko, tay, Biblia ba yan o hindi? Ay, Biblia yan. Nasulat sa Biblia eh. Biblia yan. Okay, babasahin ko sa NIV. Ang sabi dito sa NIV, tay, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. Traditions pala yun, tay, hindi Bible, tay eh. May tradition ba kayo, tay, o wala? Wala. Patay. Patay, wala sila tradition. Bro, palatanong ka sa amin, bro. Palatanong ka sa amin, bro. Dapat sana logical, hindi illogical. Ganito, turuan kita. Bro, ganito yan, bro. Bro, ganito yan, bro. Ganito yan, bro. Ang logical na tanong ganito. Katoliko, bakit kayo merong turo sa pagdasal sa rosaryo? Hayaan nyo kaming sumagot sa aming aral. At hindi yung kokontrolin ninyo ang tanong sa paraan. Bro, ang tawag sa style na yan, bro, fallacy. Non sequitur fallacy yan. Alam mo ba yan? Alam mo ba yung fallacy? Misleading questions yan. Misleading arguments yan. Hindi misleading yan. You just read the Bible. Bro, misleading, bro. Bakit? Yung referensya nyo mismo, nagsabi, ginagamit niyo to, 12:14 pa binigay. Bakit? Si Cristo ba, nandiyan ba sa iglesia 12:14? Brajando. Yes, Brother Wendell. Ito lang, kapapasok ko lang, napakinggan ko yan. Ang tanong niya tungkol sa rosary, pag di mabasa sa Biblia, yun, di dapat paniwalaan. So, paintulutan mo ako na merong tanong muna kay Bro Ray, no? Bro Ray, dahil ang argumento ninyo ni Eliseo Soriano, halimbawa yung rosary, di mabasa sa Biblia letra por letra, di dapat paniwalaan. Ngayon, tanong ko sa inyo, ibalik ko sa inyo ang argumento. Anong version ng Bible ang ginagamit ninyo? Version ng Bible? Itong hawak ko maraming version eh. Merong Cebuano, Tagalog, may Vulgate, Latin Vulgate. Anong version, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ano? Hindi yung pinaka-version ng MCGI na ginagamit. Hindi version. Ang sinabi niya, translation. Translation ang sinabi mo. Patay tayo. Bagsak ka na, bro. Version ang tinanong ko. Version. Translation ang binigay. Version, bro. Ano, bro? Ang dating Biblia, magandang balita, ang salita ng Diyos, the Living Bible. King James version. King James version, Brother Wendell. Okay, very good. King James Version. Saan mabasa sa Biblia, utos ng ating Panginoong Hesus ang gagamitin King James Version? Wala. Lamang. Walang utos sa Biblia niyan. Wala na naman. Ayun. Ibig sabihin, wag tayong mamiloso po. Basahin mo lang. Ikaw yung namiloso po eh. Ikaw yung piloso po, bro. Eto, sunod na tanong. Yung King James Version na ginagamit ninyo, meron yung chapter and verses. Parehong-pareho sa pagkahati sa Bibliang Katoliko. Tanong, sino ang nag-utos batay sa Biblia na ang King James Version hahatiin ng chapters and verses? Binabasa niyo yan, ginagamit niyo, may chapter and verses. Nililiwanag ko lang yung tanong. Mayroon yan. Yan eh. Catholic ang naghati ng chapters and verses. Hindi amin ng King James, bro. Hindi amin ng King James. Ang King James Version, that is from England. Kay Haring James yan eh. Kasi yung Church of England, hindi ang Katoliko. Ang England nagprotesta sa Katoliko. Kaya nga nagkaroon ang Catholic Church, nilagyan yun ng Roman to identify na you are Roman. Kasi merong Church of England eh. So, sunod ko na tanong, Brajando, bakit pinaniwalaan ninyo ang paghati ng chapter and verses sa Biblia na wala namang mabasa na utos yan ng ating Panginoong Hesus? Yan ang naabutan namin eh. Yan ang naabutan namin. Yun na nga, bro. Bakit nyo Bakit nilagyan ng verses?
Kaya Hindi bro, bakit nyo ginagamit? Bakit nyo ginagamit bro? Bakit nyo ginagamit? Sino ba nag-utos na lagyan ng verses yan? Ba't nyo Jesus ba may ginagamit? sinutos? Kasi puro ka Jesus bro eh. So ngayon, tinatanong ka about Jesus din. Kasi Tandaan mo bro ha? yun ang unang tanong mo eh, si Jesus agad sa Bro, rosary eh. bro Binabalik Ray. lang namin sa yung tanong. Ipapaalala ko lang bro Ray ang tinatanong sa iyo ay the same sa paraan kung paano ka magtanong. The same sa paraan. Kung nakikita mo na namimiloso po ang tanong, therefore ang iyong tanong kanina pamiloso po rin yon. Correct. Kasi ginagamit namin ang take mo laban sa iyo. Bradjo, John Doe, kapatid, nilalayo nyo kasi. Hindi namin nilalayo bro. Ito kung mabasa, madali lang basahin yan eh. Kung mayroong mabasa. Hindi, Brother Jando. Bro, paunawa muna natin sa kanya, Brother Jando. Bakit kapatid na Ray, kaya nga kaganina bro, pinaliwanagan na kita. Huwag kang magtanong sa amin about Bible kung mababasa ba. Kasi sinabi ko na nga, hindi kami Bible alone. Mayroon kaming church magisterium at tradisyon. Ngayon, ito bro, kapatid, saglit lang. Paisahan mo muna ako ng tanong sa'yo. Ito sabi ni Kristo dito, kapatid, no? O, sabi ni Kristo dito, tandaan ninyo, sinabihan niya dito ang kanyang iglesia, tandaan ninyo, no? Pero hindi MCGI na iglesia, ha? Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. So may authority ang simbahan. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So may kapangyarihan pala ang simbahan ni Kristo na magpahintulot ano man ang gustuhin niya dito sa lupa. Ay, question ko sa iyo. No, wait. Saglit lang. Question ko sa iyo. Gamit yung pinakita ni Brother Jando na reference galing sa MCGI na 1914 ba yung Brother Jando? 1214. Na 1214 pa lang pinahintulutan ng Santa Iglesia ang rosary. So, dyan kapatid, sino nagpahintulot dyan? Ang Iglesia or ang Biblia? Si Kristo, nung binasa mo talata kanina. No, question. Hindi, bro. Para maliwanagan ka. Wait lang, wag ka muna sa Kristo kasi ang tanong ko, base sa binasa nating talata sa Mateo 18 na ang kanyang simbahan, binigyan niya ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ng kanyang simbahan? Ano man ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Yes. Ngayon, ang question ko, hindi yan sa simbahan iniutos, sa apostolis yan, sa mga alagad ni Kristo. Ano bang mga apostolis? Simbahan? Hindi. Ang problema kasi pinipilipit niya. Ano bang apostolis? Ano bang mga apostolis? Simbahan o hindi? Ang mga alagad ni Kristo, mga ano ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Makinig ka. Makinig ka muna, bro. Ano ang pagkakaunawa mo pala sa salitang simbahan? Building? Wait lang. Saglit lang, Brother Jando. Ano ba ang pagkaunawa mo sa salitang simbahan? Building? Ang church is a people na pinatawad na Diyos. Tinawag mula sa sanlibutan, pinatawad. Yung mga apostol na sinasabi mo, ang sinabihan ni Kristo doon ay mga apostol, tinawag ba yun ni Kristo? Kasi ang gusto mong palabasin, that is a Catholic Church. That is wrong. Question na ito sa'yo eh. Sabi mo kasi hindi yan simbahan na sinabihan. Ang sabi mo, yan ay mga apostol. Baluktot nyo yung Biblia eh. Mas lalo ka nababaluktot. Ganito bro. Brother, ito na lang para maliwanagan siya na ang iglesia ay binigyan ng authority na magpahintulot. Ito, babasa ako, brother Reha. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12. Yan. Sabi ni Apostol Pablo ganito. Yan. Sabi niya, sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Tinatanggap mo ba, Brother Ray, si Apostol Pablo dito nagtuturo na walang sinabi ang Panginoon tungkol dito? Tinatanggap yun. Sulat sa Biblia yan. Ngayon, gusto mong palabasin. Nung siya ay nagturo nito, ito ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? Pakiulit nga ulit yung tanong. Nung siya ay nagturo nito, yan ba ay nakasulat sa Old Testament o hindi? O sa New Testament nakasulat yan eh.
Hindi ba? Hindi ba? Kasi sabi ni Kristo kasi, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tinatanggap mo ba? Sa talatang ito, may ipinahintulot si Apostol Pablo na dati ay hindi naman na ipahintulot. Tinatanggap ko yan. Ayan. So, tinatanggap mo ang iglesia ang binigyan ng authority na magpahintulot ng anumang gusto nila. Tama? Okay, but I want to make it clear. Hindi yan Katoliko. Hindi yan Katoliko na iglesia. Kung mabasa ko sa history, bro, Catholic preacher si Apostol Pablo. Sige, Brother Jando, granting without admitting, Brother Jando. Granting without admitting na yung binigyang authority hindi Katoliko, anong simbahan yon? Ano yan? Ano yan, bro? Hindi mo rin masabi, no? Kasi, inamin nyo, hindi kayo MCGI, hindi ang MCGI ang True Church. Nag-mute siya. Nag-mute siya. Sige, tanungin natin ulit. Dere Sinina, pakisagot mo ba Dere Sinina? Ulitin natin yung tanong. Ulitin ko yung tanong, Brother Ray. Brother Ray, Tatay Ray, ulitin yung tanong. Sabi mo, hindi Catholic Church ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan or authority. Kung hindi yung Katoliko, anong simbahan yung binigyan niya ng sa Biblia na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Yun lang. So MCGI? Hindi. Sumali lang kami dyan. Bro, for clarification, bro, na talagang sumali kayo. Clarification lang, Saan nasaan ngayon ang himlayan ni Apostol Pablo? Saang chapter ng Iglesia ng Diyos nakalibing sa Apostol Pablo? Kasi ang namatay si Eli Soriano, ang naglibing kayo, MCGI. Ang namatay si Ranyo Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si Felix Manalo, ang naglibing INC. Ang namatay si Ellen Jewett, ang naglibing SDA. Ang gusto mong sabihin wait lang, no? Dahil Church of God si Apostol Pablo, saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Alam mo, sa Biblia, hindi important. Hindi, bro, wag kang lumihis sa tanong. Ha? Hindi nakasulat sa Biblia kung saan nilibing si Apostol Pablo, kaya wag kang tatakbo ng Biblia. Tinatanong kita ngayon. Hindi nakasulat. Hindi rin sa Biblia nakasulat na si Eli Soriano nilibing sa sa MCGI Pero tinatanggap mo kayo ang naglibing kay Eli Soriano. Tama? Papayag ba kayo? Bro, papayag ba kayo, bro, na si Eli Soriano ililibing sa Katoliko o hindi? Bakit nyo ba binibigyan ng emphasis yung patay? Hindi importante sa Biblia ang patay. Ang importante yung buhay. Hindi pala importante. Importante yung nakikinig hindi sa pala, atin bro. ngayon. Bro, hindi pala importante. Bro, kung hindi pala importante ang patay sa Biblia, bro, kung hindi pala importante, papayag ba kayong MCGI na si Eli Soriano ilibing sa sa sementeryo ng Katoliko? Sa Brazil nakalibing yun So, papayag ba kayo na sa Katoliko ililibing si Soriano? Walang problema. Gusto nyo sa inyo yan. Katulad si Yoyoy Villa, member namin yun. Ang tanong ngayon, bro, anong relihiyon ang naglibing kay Soriano? MCGI. Bakit MCGI? Ba't hindi ibang relihiyon? Hindi, walang nag-claim Kasi kung katulad kayo... Ngayon, eto na yan. Nung namatay si Apostol Pablo, sabi mo, Church of God, hindi ba? Saang chapter ng Church of God inilibing si Apostol Pablo? Ano yan tanong na yan Ibig sabihin, pamahiin. Ang patay, hindi importante. Hindi pamahiin yan, bro. Be logical, bro. Be logical. Ecclesiastes chapter 9. Ang bro, wait lang. Resinina, wait lang. Resinina, tumahimik ka muna. Ganito yan, bro. Kaya nga ako nabigyan ng example Si Eranio Manalo, nung namatay, nilibing sa INC. Si Felix Manalo nung namatay, nilibing sa INC. Si Eli Soriano nung namatay, nilibing sa MCGI. Ang tanong, nung namatay si Apostol Pablo, saan siya nilibing? Hindi ko masagot yan, wala. Kasi ang nabasa ko lang sa history niyan, pinugutan ng ulo ni Nero yan Ngayon, saan siya nilibing, bro? Yan ang tanong ko, saan siya nilibing? Hindi ko alam yan kasi ang patay. Nabasa doon niya sa history, bro. Sa amin. Ang importante, ang turo ni Pablo. Bro, kung talagang, wait, tumahimik ka muna. Bro, kung talagang kayo ay umanib sa iglesia ng Diyos, imposible namang hindi mo alam kung saan nilibing si Apostol Pablo. Alam mo nga kung sa Brazil nilibing si Soriano
Siyempre, member ako eh. O yun na nga, member ka. Ngayon, kung talagang umanib kayo sa tunay na iglesia, dapat alam mo rin kung saan nakalibing si Apostol Pablo. Correct. Ano mong ang patay kasi sa hindi na importante. Hindi ako tameme. Hindi. Sige, pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Gusto nyo palabasin na kayo ang naglibing kay Pablo. That is wrong. That is wrong? Kung mapatunayan ko. Bro, kung mapatunayan ko, bro. Ha? Sige. Sige. Ating insert sa Google, ano? Mas maganda na mag-search tayo sa Google para ating makita. Kasi, kung wala tayong Google. Yan ang problema pag hindi sola scriptura. Kasi pag nagsisinong... Bro. Brother Jando, wait lang, Brother Jando. Sabi niya, yan ang problema daw. Bro, sabi niya, yan ang problema pag hindi sola scriptura. Pero sinabi niya kanina, nabasa niya sa history, si Pablo pinugutan ng ulo. So naniwala ka pala sa hindi Biblia. Hindi namin ini-emphasize sa inyo yan, pero hindi ini-emphasize sa inyo. Ni kapatid na Jando, bro, nagsisigaw na ako rito eh. Sabi kasi ni kapatid ni Jando, saan ililibing? Yan ang tanong niya. Sa amin din naman importante yan eh. Yan ang subject namin dati sa seminaryo ng Baptist. Na si Pablo napugutan ng ulo ni Nero. Saan sa Bible yun? Saan sa Bible na pinugutan siya ng ulo? Sa history books. Kaya nga, naniwala pala kayo sa history at hindi pala kayo Bible alone. Ang patay, hindi importante yan sa amin. Sa Biblia, hindi importante. Hindi, sabi mo kasi bro, may problema sa mga hindi Bible alone. Naniwala ka sa history, so may problema ka. Kasi hindi ka na Bible alone pala ngayon. Sa spiritual na pinag-uusapan natin, no? Para hindi mailigaw ang tao. Lumulusot ka na naman spiritual eh. Lumulusot ka na naman sa spiritual. Ang malinaw dyan, sabi mo, may problema ang mga hindi Bible alone. Pero kasasabi mo lang, nabasa mo sa history books, ibig sabihin, hindi ka Bible alone. Kasi ano ba ang alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Biblia lang. Pero sabi mo, nabasa mo sa history books at sa madaling salita, hindi ka Bible alone. Kasi what is alone? Nothing else. Wala ka nang dapat iba pang babasahin. Bible na lang. Nagbasa ka pa ng history kaya palpak. Ito yung bro. Sabi kasi, ang tanong kasi ni Jando, saan ilibing? Sige bro. Lipat ako na ibang tanong. Importante ang patay eh. Tingnan mo ha. Basahin ko sa inyo. Bro, kung hindi importante ang patay, bro, wag kang magsinungaling sa amin bro ng harapan kasi kung hindi ako nagsisinungaling. Sige. Bro, kung hindi importante ang patay, dapat sana tinapon nyo na si Eli Soriano. Kung namatay yun. Hindi pala importante. Wag kang magsinungaling. Hindi kami mga bobo dito bro. Kaya nyo nilibing si Soriano, inaayos nyo ang kanyang libingan, isinaayos nyo ang kanyang himlayan kasi mahal nyo siya. Yan ha, isinaayos nyo. Rosaryo ang pinag-usapan natin, napunta sa... Bro, eto pa bro, sige, ating balikan yung Rosaryo, yung ginamit mong Rosaryo kasi pag ikaw naiipit ka, bigla kang tumatalon. Eto bro, tinanong mo kanina na nagturo ba si Kristo na magdasal ng rosaryo? Sabi sa referensyang ginagamit nyo, 1214 ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang rosaryo. Tanong, sa taong 1214, nangangaral pa ba si Kristo sa lupa o hindi na? Wala na. 400 years yan. According to the blood of God, 400 years na umakyat si Kristo sa langit. Bro, 1214, sabi mo, wala na, hindi siya nangangaral. Bakit mo tinatanong sa amin kung nangangaral ba si Kristo na magrosaryo kayo kung alam nyo naman pala na sa 1214 lang ipinahintulot ang rosaryo? Pakisagot. Ang gusto namin, bro, pakisagot ba para makita mo ba na ang tanong mo pilosopo kasi hindi mo matanggap ng tanong pilosopo eh. Sige. Hindi mo kasi matanggap ng tanong pilosopo. Alam ng MCGI na sa 1214 lang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang rosaryo. Alam ng MCGI yon. Ngayon, ang tanong mo sa amin, saan sa Biblia mababasa na inutos ni Kristo na magdasal kayo ng rosaryo? Nagtuturo siya ng rosaryo. Nagtuturo ng rosaryo. Then alam niyong 1214 lang pala ipinahintulot ang rosaryo. Tanong ko, sa 1214 nagtuturo pa ba si Kristo sa lupa? Sabi mo hindi na. Ang follow-up question, bakit mo kami tinatanong kung nagtuturo ba siya ng rosaryo sa lupa? Alam niyo naman na sa 1214 pa ipinahintulot ang rosaryo. Ganito kapatid na Jando.
Ayaw nyo kasing aminin na invento ng Catholic Church yan eh. Invented yan. Catholic Church. Bro, hindi invento, bro. Invento yan. Bro, hindi Ngayon, invento. marami lang kayong marami kayong palusot. Sige, kung talagang invento, kung talagang invento. Bro, kung talagang invento, bro, saan sa Biblia mo nabasa ang misa pasalamat? Pag wala kang nabasa ngayon, invento nyo rin yan. Nagpapasalamat kami yung misa. Bro. Wala yan sa amin. Bro, basahan mo ko. Misa, invento nyo yan eh. Basahan mo ko sa Biblia na merong misa pasalamat kasi ginagawa ninyo ang misa pasalamat. Aral nyo yan. Sige. Di ba mo duktungan ng misa pasalamat? Pasalamat. Oh. Kasi misa, that is an invented word from the Catholic Church. Saan sa Biblia nagsagawa ang mga apostol ng pasalamatan? Nasa awit 100 yan eh. Oh. Apostol ang tanong ko. Ba't ka napunta sa awit? Wala pang apostol nun. Apostol ang tinatanong ko sa iyo. Oh, wala. Ikaw muna. Basta tagasunod ka ni Kristo, bro, pasalamat ka sa Diyos. Bro, mag-focus ka sa question para makita mo ang mali ng tanong mo. Saan sa Biblia na ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan? Kamu na ha? Pag-isipan ko, nandito yan sa Biblia. Pag-isipan mo. Tsaka isa pa, mas madali. Kayo, meron kayong tinatawag programa na Bible, Worldwide Bible Exposition. Saan naman sa Bible na sinabi ni Kristo, mag-Worldwide Bible Exposition kayo? Saan sa Bible? Nasa Mateo yan. Ipangalan. Sige, anong talata sa Mateo? Worldwide Bible Exposition. Anong talata? Sige. Word for word na Bible Exposition. Ba't kayo naniniwala sa hindi word for word? Invento. Kasi yan invento lang pala yun. Invento nyo rin yun. Hindi ko nag-iimbento. Ano yung salitang sinusunod namin ang utos ni Kristo na ipakalat sa buong mundo. Kaya nga ang laki ng hindi mali. Ang ipakalat, ang sabi ni Kristo, humayo kayo sa buong mundo at gawin nyo silang alagad. Humayo. Kayo hindi humahayo. Nakaharap lang kayo sa computer, hindi kayo humahayo eh. Very effective nga eh. Ano very na kami saan? Nakarating na kami sa Russia. Hindi issue kung very effective ba o hindi. We have kasi yan ang gamitin namin na kailangan effective ang pagtuturo. Bro, hindi yan ang tanong ko. Nakarating na nga kami sa Russia, kahit sa Vatican naririnig, pinanonood na nga. Bro, hindi yan ang tanong, lumilihis ka eh. Hindi tanong kung effective ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo ngayon, saan sa Biblia na ang ipahayo yung internet at hindi kayo? Kung buhay pa si Kristo, internet din ang gagamitin niya. Yan, invento na naman yan. Hindi yan invento. Sige, balikan natin yung ano. Kasi kung gagamit pa kayo ng rosaryo, gagamit pa kayo ng misa-misa na sige, ating balikan yung pasalamatan, bro. Kaya nangangaunti ang Catholic Church, ang membership eh. Because of that. Bro, saan nga? Salita ba rin dyan do? Sige nga, brother, ikaw mahilig ka sa salitang invento eh. Yun bang Worldwide Bible Exposition ninyo, invento yun na word o hindi invento? Ano talaga yan? Namin, nilagay namin yan para... Invento ba yan o hindi? Invento ba yan o hindi invento? Hindi yan invento. Kung hindi invento, ano yan? Sa Biblia yan. Wag mo na yung nasan sa Biblia ba dyan do? Ito mo na. Yung invento mo na. Kung hindi invento ang Worldwide Bible Exposition, ano ang tawag mo dyan? Pangangaral ng salita. Kaya nga, hindi yung salita ba? Yung salita na Worldwide Bible, yung salita bro Ray, wag natin pairalin natin kamangmangan, no? Matatanda na tayo. Yung salitang Worldwide Bible Exposition. Kasi sabi mo, hindi invento yan. So ano ang tawag mo dyan? Yung salita na yan, ano ang tawag mo? Ginawa ba ng NCGI yan o hindi? Ginawa namin yan. O ano ang tawag sa ginawa yan? Invento yun o hindi? Ang ibig sabihin yan, Worldwide Bible to expose... Invento ba yan o hindi? Sabi mo na, inamin mo na ginawa eh. Yung ginawa, inimbento niya ba yung salita na yun? O meron kayong kinuha na... Invento namin yan. O yung invento din pala kayo. Sa turo ng ng Matthew 20. Nag-invento din pala kayo. Wag kang magsabi na invento yung rosaryo kung kayo din pala nag-iimbento. Sige, eto pa. Ihuli ka. Bro, Resinina, nawala tayo sa sa tanong ko. Na bigyan mo ako ng talata, bro, ng ang mga apostol nagsagawa ng pasalamatan. Bigyan mo ako talata. Pag wala ka may bigay talata ngayon at kailangan mo tanggapin na yun ay invento nyo rin.
Bigyan mo ako ng talata, bro. Tapos may follow-up pa ako dyan, yung sola scriptura naman. Sige, bro, bro, Resinina, pakibigyan mo nga talata, ang apostol nagsagawa ng Bro Jando, pasalamatan. para mabigyan ng pagkakataon kayo makasamahan mo, baka naman pwede natin bigyan ng ng si Bro Wendell para Ayan kami na rin nga. may Wait lang muna, tanong. brother. Yun nga alam ko kasi pagkatapos dito, pag nagawa na niya, bigyan ko ng yung mga kasama Tapos natin kasi para walang sapawan, kasi bigyan hindi kasi natin ng matatapos ang issue para hangga't ang sasapawan. Sige, brother Resinina, pakibigay mo ngayon talata na ang mga apostol ay nagsagawa ng pasalamatan sa isang lugar. Kumpleto sila ha, kumpleto sila. Isang lugar nagsagawa Wala ng akong mabasa niyan. Wala akong mabasa niyan. Pero walang mabasa. ang Pero turo ni walang Kristo at mabasa, saka bro. ni Pablo, dapat Bro, magpasalamat. wait lang. Magpasalamat. Bro, dahil wala kang mabasa na ginawa nila yan, pero ginagawa ninyo, inaamin mo na ngayon na imbento nyo yan. Hindi, imbento yan. Sinusunod namin ang turo Kung ni hindi San invento. Pablo. Bro, kung Sinusunod hindi namin. invento. Bro, kung hindi Sinusunod. invento. Bro, kung hindi invento, bro, bigyan mo ko ng talata at ginawa yan ng mga apostol. Sinusunod lang namin ang ni Kristo, ang utos ni Pablo na magpasalamat. Hindi yan. Magpasalamat, okay lang pasalamat. Yung nagkakaisa kayo sa isang lugar at nagsasagawa ng pasalamatan, yon ang tinutukoy ko. Yung magpasalamat, pwede mo yung gawin kahit kanino kahit saang kahit anong oras, kahit saang lugar. Pero yung nagkakaisa kayo sa isang lugar, gaya ng ginagawa ninyo, nasa isang lugar kayo, nasa Makati, bumabiyahe, pupunta doon sa kung saan kayo nagtitipon. Yung ginagawa niyo ba? Sa palit. O sa Apalit, pupunta mo ng Apalit, bigyan mo ko talata, ginawa ng mga apostol. Kasama-sama talaga ang mga Kristiyano. Nasaan? Pero wala yan sa talata. Talata. Kung wala kang talata, invento nyo yan. Wala sa talata yan. Invento nyo nga. Ang sinusunod namin, magpasalamat. Sinusunod namin yung turo ni Pablo, magpasalamat. Invento nyo nga, bro. Inamin mo na, invento nyo. Sige, doon tayo kay Brother Wendell. Baka may tanong si Brother Wendell. Brother Wendell. Okay, dito lang ako magtanong ni Bro Ray sa salitang invento. So, dahil sola scriptura, Bible alone, Bro Ray, di pwede mag-invento talaga. Bro Ray? Yes. So, mahina po dating nyo, kapatid. Mahina po. Dahil sola scriptura, Bible alone, so ibig sabihin, di pwedeng mag-imbento ng aral. Tama. Ang main doctrines talaga, hindi dapat ini-imbento niyan. Hindi dapat ini-imbento. Okay. Sa main doctrines, hindi dapat ini-imbento. Tanong, sino ang nag-imbento sa sola scriptura? That is a Latin word, sola scriptura. Yes. Alam ko dati Latin sa yan. Catholic Church nga namin natutunan yata yan, sola scriptura. Wag mo kami pagbintangan, wala kami sola scriptura. Ang tanong ko, malinaw, sino ang nag-imbento? Di ko tinanong kung saan nyo na natutunan yan. Sino ang nag-imbento sa aral? Min doctrines ninyo yan, sola scriptura. Napakinggan ko yan sa inyo sola scriptura. Wala nga kaming sola scriptura, bro. Wag ka diyan. Magbintang ng kasinungalingan, nagkakasala ka. Narinig ko ba nga yan kay Wala kaming turo na sola scriptura, hindi kami Bible alone kay Mr. Gitgano na bakit ganito nagsermon siya about sola scriptura Ang sabi ni Padre Darwin Gitgano, ang Biblia hindi yan ang haligit-saligan ng katotohanan, yun ang sinabi ni Padre Gitgano. Wag mong ilihis, wag mong baluktutin. Sagutin mo ang tanong ni Brother Wendell. Sige, palitan ko na lang sa sola scriptura, English. Gawin nating English. Sino ang nagturo sa doktrinang Bible alone? Biblia, ang Diyos. Basahin natin sa Isaiah. Okay. 34. Sa liksikin ninyo, hindi nga ang kakailangan ng katuloy. Ayan, Brother Wendell, pagbigyan mo ko dyan. Pagbigyan mo ko dyan, Brother Wendell. Okay. Sige. Bro, naniniwala ka ba, bro, na ang Isaiah 34:16 ay tumutukoy yan sa Biblia? Tinatanggap mo ba yan? Yan sa liksikin ninyong aking kasulatan. Bro, naninindigan ka ba dyan, bro? Na yan ay Biblia, tinutukoy dyan. Nanindigan ka ba?
Sabi ng Diyos aking sige. kasulatan. Kung babasahin natin bro at hindi pala yan tumutukoy sa Biblia kundi sa mga hype, ano minung mali yung unawa nyo? Hindi, sige, basahin mo. Sige, ating basahin. Isaiah 34, ating simulan sa 14 ha? 7. Para malinaw. Contextual tayo dito bro. Ito yung talagang pag-aaral. 34, ating simulan sa 7. Ating simulan sa sa 7 ito. Sabi ganito, tingnan mo ha, sundin mo tong minabasa ko ha. Papatayin din na parang mga toro ang kanilang mga makapangyarihang mamamayan. Ang kanilang lupain ay mapupuno ng dugo at taba. Sapagkat ang Panginoon ay may itinakdang araw upang magiganti sa kanyang mga kaaway para tulungan ng Zion. Ang mga sapa at ang lupa sa Edom. Ito ay tumutukoy sa lupain ng Edom. Ito ay tumutukoy sa lupain ng Idumea. At ang mga sapa at ang lupa sa Edom ay masisira. Ang buong bansa ay masusunog at hindi na mapapakinabangan. At hindi ito mapapatay araw at gabi. Ang usok nito'y papailan lang magpakailanman. Wala nang titira o dadaan man lang sa Edom kahit kailan. So, ang main subject dito yung Edomea. Wala nang dadaan doon. 11. Magiging tirahan ito ng mga kwago at mga uwak. Nasa plano na ng Panginoon na ipadana sa lupaing ito. Anong lupaing yan? Lupain ng Edomea. Ang kaguluhan at kapahamakan. At tatawagin itong walang kwentang kaharian. Ano yung walang kwentang kaharian? Yung Idumea. Mawawala ang lahat ng pinuno nito. Tutubo ang matitinik na mga halamanan sa mga napapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago at mga asong gubat. Yung mga wild dogs, yung mga kwago maninirahan sa Idumea. Magsasama-sama roon ng mga asong gubat, kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon. At ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta roon para magpahinga. Saan? Sa Idumea. 15. Ang mga kwago ay magpupuga doon, mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. 16 na tayo. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ano daw ang hindi mawawala ng pares? Hayop. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. So yung hindi mawawala ng pares, yung mga hayop, hindi Biblia. Tuloy. Sapagkat yan ang ipinasya ng Panginoon at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Sinong titipunin? Yung mga hayop, hindi ang Biblia. 17. Siya ang magbibigay sa mga hayop ng lupa na kanilang titirhan. Mapapasa kanila ito magpakailanman at doon sila titira magpakailanman. Ang tanong bro, itong aklat ng Panginoon na tinutukoy dito, naniniwala ka bang Biblia yan? Saglit lang ha, saliksikin ko rito sa Greek, sa translation ha. Sige. 34:16. Simulan mo sa 7 bro para makita mo ang konteksto. Merong rito Meron akong rito Hebrew. So, the book of the Lord is properly writing, document, implication, a book, evidence, palagay. Lord, tingnan natin, from the self-existence or eternal Jewish national name of God, Jehovah, the Lord. So that is the book of the Lord, the book of ano. Ano nga, ikaw ba nanindigan na itong aklat ng Panginoon dito, Biblia ito? Biblia yan. Aklat Biblia. Kung mabasa ko na hindi yan Biblia, kundi Book of Living Creature, amin yung mali ka. Sige. Sige, basahin ko lang sa English, ano?
Oh. Kaya, Tagalog yan eh. Englishin ko lang. Search in the Lord's book of living creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He himself will bring them together. It is the Lord who will divide the land among them and give each of them a share. They will live in the land age after age, and it will belong to them forever. Tanong bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yeah, naintindihan ko. Pakisagot bro, yung Lord's Book of Living Creature, Biblia ba yan? Yes or no? The Lord's Book of the Living Creatures, that is the book of God. That is the book of God, Biblia. Yan nga, tanongin kita bro. Itong Lord's, sabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawala doon sa Idumea. Yun ang konteksto eh. Ang lupa ng Idumea, mawawalan ng tao, ang papalit doon, mga hayop ang maninirahan doon. Kaya sinabi dito, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature, walang isa man sa mga hayop na ito ang mawawalan ng kanyang kapares. Ano bro? Tinataka mo ba? Hayop pala titukoy dito, hindi pala to Biblia. Hindi, Biblia yan. Ang inaano Biblia? yung hayop. Oh, hayop. Ano Biblia? Sige, saan talaga sa Biblia na ang hayop hindi mawawalan ng pares? Dito nga sa ano, dito nga sa... Sagutin mo bro, sagutin tanong bro. Saan sa Biblia bro na ang hayop hindi mawawalan ng kanyang pares? Teka muna ha. Hindi na mawawala ng pares. Yan ang binasa mo, hindi na mawawala ng pares. Ito yung sinabi ni sabi ni Isaias, basahin mo sa Lord's Book of Living Creature. Huwag mo na sa kanyang sinulat. Sa Biblia na Lord's Book of Living Creature, sabi mo kasi Biblia yan eh. Sige, bigyan mo ako. Saang talata sa Biblia maliban sa Isaiah 34:16 na Biblia ang tinutukoy doon na hindi mawawalan ng pares ang mga hayop? Wala diyan sa New Testament, ha? Wala yan sa New Testament. Oh. Sige, basahin mo ko. Kahit saan sa Old Testament, basahan mo ko na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko, wag itong Isaiah 34, kay Isaiah yan eh. Sabi niya, basahin nyo. Di basahin mo doon kasi kumuha siya ng reference doon. O sige, saan talata ng Old Testament yan na ang mga hayop hindi mawawalan ng kanyang pares maliban ito sa sulat ni Isaiah? Kamu na. Balikan ko to, ha? O, tingnan mo ha. Maski sa ang dating Biblia. Ang dating Biblia tayo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tanong bro, ano yung hindi magkukulang? Biblia o hayop? Biblia. Biblia. Balikan natin sa sa ang salita ng Diyos. Sabi dito, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. Ba't hayop dito? Yan, tinutukoy. Prophecy yan eh. Prophecy yan. Anong prophecy? Yung Idumea. Idumea, titirhan ng Biblia? Prophecy yan. Bro, bigyan mo ko ng magandang reasoning. Ang lupain ng Idumea mawawalan ng tao. Ang maninirahan doon, mga kwago, mga asong gubat, mga hayop ang maninirahan doon. Sabi ng verse 16, basahin mo sa aklat ng Panginoon, walang isa man sa mga ito. Anong ito? Yung mga hayop na pupunta sa Idumea, ang mawawalan ng kanyang kapares. Bigyan mo ko ng logical reason na ang maninirahan sa Idumea ay Biblia at hindi hayop. Ang sabi dyan, saliksikin nyo ang aking salita. Hindi bro. Ang nagkukulang. Tingnan mo, ay hindi yung aklat ang magkukulang, ang hayop ang magkukulang. Hindi magkukulang ng tingnan mo ha. Balikan natin, tingnan mo. Ito yung nakita kong diferensya sa ang dating daan. Naka-focus lang sa isang version, pag binasa mo ng ibang version, giba ng argumento nila. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na ito. Balikan natin yung versikulo 13.
Tutubo ang matitinik na mga halaman sa mga mapapaderang lungsod at matitibay na bahagi nito. Maninirahan doon ang mga kwago, ang mga asong gubat. Magsasama-sama roon ng mga asong gubat kasama ng iba pang hayop sa gubat. Tatawagin ng mga maiilap na kambing ang mga kasamahan nila roon, at ang mga malignong lumalabas kapag gabi ay pupunta doon para magpahinga. Ang mga kwago ay magpupugad doon. Saan? Sa Idumea. Mangingitlog, mamimisa, at iingatan nila ang kanilang mga inakay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mga uwak ay pares-pares. Ang mga uwak ay pares-pares. Biblia ba yung uwak? Biblia yung uwak, bro? Hindi. Iba yan. Ibon yan. Karugtong to eh. Tingnan mo ha. Ang mga uwak ay pares-pares na magtitipon doon. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na yon. At wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares. Sino hindi mawala ng kapares? Biblia o hayop? Hayop. Hayop pala. So yung sa ang dating Biblia, hayop pala ito. Tingnan mo, binasahan lang ka lang ng ibang translation, giba ng argumento mo. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa man sa mga ito ay hindi magkukulang. Sabi mo, yan ay Biblia, hindi magkukulang. Tuloy ko lang basa. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama. Biblia ba yan? Biblia yan. Biblia. Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Sinong pinisan? Biblia o hayop? Biblia. 17. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila sa amamagitan ng pising panukat. Sino ang binahagian? Ang Biblia o ang hayop? Kamuna. Kanyang Tinuloy ko lang sa verse 17 para ma-contextual tayo dito, para makita kung sino talaga ang may tamang unawa. Ang MCGI ba ang Katoliko? At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino tong kanila? Biblia to o hayop? Okay. 15, 16, 17. 17. Tingnan mo. Ang dating Biblia yung binabasa ko ha. At kanyang pinagsapalaran at ibinahagi ng kanyang kamay sa kanila. Sino ang binahaginan? Sino yung kanila dyan? Hayop ba yan o Biblia? Hayop yan. Hayop? Hindi pala Biblia. Ngayon, tuloy pa natin. Karugtong to ha. Contextual to. Kanilang aariin magpakailanman at sa salit-saling lahi ay tatahan sila doon. Sinong tatahan? Biblia o hayop? Hayop. Ba't mo sinabi kanina ang hindi mawawalan ng pares Biblia? Yung sinabi, hindi nangangailangan ng kakampi, hindi nangangailangan ng katulong. So that is the word of God. Hindi kailangan ng word of God. Bro, tingnan mo ha, tingnan yung unawa ninyo ha, baluktot. Tingnan nyo ha. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito. Ano yung binasa natin mula sa 7 hanggang 15? Mga hayop yun o Biblia? Aklat ng Panginoon ang binabanggit. Hindi. Aklat ng Panginoon, that is not an animal or a bird. Prophecy na yan sa Edom. Bro, ang nanirahan ba sa Edom, Biblia? Wala, hindi. Mga hayop. Ang mga hayop. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ano yung hindi magkukulang? Ang Biblia o ang hayop? Ang Biblia ang hindi nagkukulang. Nako. Sige. Brother Jando. Ang Biblia hindi nagkukulang ha. Nagpabalik-balik na kayo dyan, Brother Jando. May itanong daw muna si Brother Angel at si Brother Angel naman, Brother Jando, para sige. Para dito, mabigyan naman natin ng iba dito yung napatunayan natin dito na contextually binaluktot nilang verse 16. Kasi yung tinutukoy doon na hindi mawawalan ng pares yung mga hayop. Hindi sila mawawalan ng pares. Kaya nga
tatahan sila doon. Bakit? Mga hayop yun, hindi Biblia yun. Ano ba to? Sige, Oh, no, Angel. that is not the right interpretation. Kayo yung nasa... We will read again from King James Version. Oh, kahit sa King James Version. Kahit sa King James Version, basahin yan. Read, no one of these shall fail. None shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered. Galing sa bunganga. Sinong ginather ng Panginoon sa Idumea? Biblia o hayop? Ang hayop. Hayop pala, hindi pala Biblia eh. Yun, nabuking ka na. Sino saan ginagamit yung term na mate o kasama? Term na mate. Halimbawa, classmate, schoolmate. Saan ginagamit yung term na mate? Sa tao o sa hayop? O sa tao o sa libro? Yung term na mate. Sa hayop. Sa living things o non-living things? Living things. Sa living things. Yung Biblia ba living things? Non-living thing. Ang power niyan is living. But the book is non-living thing. Tingnan mo. Ikaw, yung ano mo, urong-sulong. Sige, bigyan ko na lang kay Brother Angel kasi dito, kitang-kita dito, mali ang unawa nyo sa verse 16. Kasi mula pa sa verse 1, kahit basahin mo yan, mula verse 1 hanggang 17, mga hayop ang tinutukoy dyan. But biglang 16, lumiko sa Biblia. Ano ba naman to? You're taking it out of context. Bigyan kay Brother Angel. Brother Angel, ikaw naman. Brother Angel. Nakatulog. Kanina din okay lang ako. Si Bro Wendell yata hindi pa tapos kanina nasingitan lang. Naano ko si Brother Wendell kanina kasi ginamit niya yung 3416 kaya ako nga pwede ko bang i-ano yung 3416. Si Brother Wendell, tuloy mo Brother Wendell. Yan, kapatid na Rhea, nakita nyo na po. At yung panahon na yun, Kuya Ray, wala namang Biblia. Sa Isaiah ang sinasabi dyan, hindi pa Biblia po. No? So, at saka wala pang revelation yan. Wala lahat yon. So ang pag-ano po ng Biblia, kapatid, tingnan mo yung time, no? Yung time frame niya, yung chronological order ang tinatawag. So out of context po si Bro Eli kasi hindi naman yung nag-aaral talaga na para maintindihan niya yung Biblia, no? So intindihin po natin mabuti huwag kang basta-basta paliligaw sa mga nagbasa lang. Out of context kasi wala pang yung pong panahon na yan. Una Testament yan eh. Bukas kasi, I'll be there sa lokal mga 8 o'clock. Siguro kung may makita akong worker, magtatanong ako kung anong gagawin. Anong ang interpretation. Simulan nyo advice ko bro, simulan mo ng basa from verse 1 o verse 7 down to verse 17 para makita ang context na hayop ang tinutukoy dyan na maninirahan sa lupain ng Idumea. Ang problema rito, bro, ang kakausapin niya, co-worker, ganun din yan galing din kay Eli. Same pa rin pagsabihan lang ako noon. Kaya nga po. So, walang nagturo kasi kay ang pag-aaral ng Biblia, tingnan mo yung ano niya, yung time nung sinabi niya yon para kanino, para saan, at anong dahilan. Kasi hindi basta ba nakabasa ka, Biblia na yan. Wala po sa... Sige po, bro Wendell, para lang matapos yung... Bro Wendell, ikaw naman, bro Wendell. Sige. Baka nakaka-istorbo na ako, Brad Jando, na baka naka-istorbo na ako. Hindi. Talagang sinadya namin ito na pag pumasok ka, yung testimony night, postpone muna namin sa next Sunday. Kasi minsan lang ito pasukan kami ng MCGI kasi minsan lang ba? Kasi talagang pinagbabawal sa amin yan. Ako nga lang naglakas ng loob. Kasi hindi lang ikaw bro, nandiyan pa si Larry Silva. Dalawa kayo. At saka diyan mo makikita kapatid na rin na ang aral niyo mali. Kasi ba't kayo pinagbabawalan? Ang sabi sa Bible, know the truth, seek the truth. Dahil that truth will set you free. Ba't kayo pagbabawalan? At saka ganito bro. Kasi ang turo ni Brad Eli, tapos na yung era ng pakikipagdebate. Ang namin tapos ng era. Hindi yan tapos ng era. Kasi kayo punto por punto, ngayon lang kayo ngayon lang tapos kayo na pala, bro. namin nga kayong mga Katoliko, active na kayo ngayon, hindi niyo na pinapabayaan mga member niyo. Siyempre. Dumadami kasi kayo Bro, kung tapos dami niyo na. Bro, kung tapos na ang era ng pagdebate ng MCGI, bakit sa online, social media, ang dami pa rin MCGI nakikipagdebate? At saka ito po, sininin nyo
sa kanila, kapag sila ay sumali daw sa ibang programa, ang tawag daw doon, pangangalo niya sa pananampalataya. Bakit ang Katoliko iniimbitahan nyo sa inyong programa? Ginagawa nyo kami ng kasalanan doon. Kasi inyo kasi, pangangalo niya sa pananampalataya yun. Bigay mo na kay Brother Wendell, Brother Jando. Brother Wendell. Brother Wendell. Diyan po ba, Brother Wendell? Okay. Okay, go ahead, Brother Wendell. Okay, ito lang Bro Ray, no? Dahil sabi mo, yung Isaias 34:6 ay Biblia. Yun ay Biblia. 16. 16. Isaias 34:16. Biblia. Biblia daw. Yun ang interpretasyon mo dahil sabi mo, mali ang interpretasyon namin. Kaya tatanungin kita, kung Biblia ito batay sa interpretasyon nyo, anong version ng Biblia? Dahil sagot, bro. King James Version. King James Version daw kung Brother Wendell. King James Version. Okay. Sunod na tanong. Alam mo ba kung kailan lumabas ang King James Version? Anong taon? 1611. Okay. 1611. 1611. Nang naisulat ang Isaias Kapitulo 34, versikulo 16, ito ba'y sa 1611 na? Wala mo. Ha? Wala pa daw, Brother Wendell. Hindi pa daw. Hindi pa daw. So bakit sinabi mo na King James Version Bible na ito, na sabi mo ngayon, hindi pa 1611 ang Isaias 34:16? Paano babasahin? Brother Wendell, paano babasahin ng aklat ng Panginoon na King James Version? Wala pa naman pala. Hindi nyo pala alam yung pag-translate ng the Bible from the original tongue to the English word? Hindi. Ang tanong ko, napakalinaw yun, Bro Ray, no? Sabi mo, 1611 ang King James Version. Yung translation na yan, yung version na yan, that is on 1611. 1611, yes. At sabi mo, ang Isaiah 34:16, King James Version na yon. Ang ginagamit ko ngayon, itong bagong Biblia, ang binabasa ko. At ang binabasa hindi yan, bro. Ang tanong ni Brother Wendell kanina, bro, anong version ang aklat ng Panginoon dyan? Anong version yan? Sagot, King James Version. Dito, King James Version. Hindi, yung binasa mo sa Isaias ba? Basahin mo sa aklat ng Panginoon. Magaling yan sa dating Biblia, yung Tagalog. Hindi. Bro, si Propeta Isaias nagsulat na basahin mo. Yung sinabihan niya na basahin mo, saan siya magbabasa? Anong version ng Biblia yon? King James Version nga. Namimiluso po ka na yan. Wala hindi pa yan. po, ikaw yung sumasagot eh. Ikaw yung sumasagot, hindi namimiluso po yan. Kaya nga kayo out of context eh. O sige, bigyan ka ng pagkakataon. Sige. So hindi King James Version niya kasi sabi mo hindi pa 1611. O sige, anong version ng Biblia ang pinapabasa ng panahon ni Isaias? Anong version ng Biblia yan? Brother Jando, hayaan mo, kaya muna si Brother Wendell magtanong, Brother Jando. Sumagot ka, follow up na. The Old Testament is from the Hebrew word, no? Ang the New Testament is from Greek. So yung pag tinanong nyo, walang version yan. That is Hebrew, original tongue. Brother Wendell, yan daw ay Hebrew. So Hebrew, at wala, malinaw na sinabi mo ngayon na wala pang version. So ulitin ko, bro, kapatid, sabi mo kanina, Isaiah 34:16, King James Version na ito. Pero ngayon, sinabi mo naman, wala pang version. Alin ang totoo? King James Version na? O ngayon, hindi pa pala King James Version yon? Hindi pa King James Version yan. Yung panahon ni Isaiah. Ngayon, yung binasa natin, King James Version na ang binabasa ko. Hindi ko naman alam yung Hebrew eh. So ibig sabihin, Hebrew daw. Sa Tagalog, binabasa ko from dating daan Biblia. Dating Biblia pala, hindi nating daan. Dating daan Biblia. Okay, I'm sorry. Correction please. Ibig sabihin, kapatid, yung sagot mo kanina na ang Isaiah 34:16, King James Version, mali yon. Kayo ang nagpapamali. Kasi
Ang ano niya na sa isip natin, that is from the Hebrew word. Tinranslate lang yan to the King James Version. Okay, dahil batay sa deliberation mo kanina, bawal talaga mag-imbento dahil sola scriptura. Ang tanong, sino ang nagtawag sa Bible na King James Version? But that is the yung translation niya ng England, si King James. Mga scholar ni King James. So, England. ibig sabihin, maniniwala pala kayo sa scholars ni King James, hindi lang kayo Bible alone. Yung diwa ng Biblia, yun ang pinaniniwalaan namin. Hindi si King James yung mga kumukuha kami ng iba-ibang translations, iba-ibang versions just to compare. Okay. So, batay sa King James Version na kinukuha ninyo, saan mabasa natin ang salitang Bible alone? Di po ba litra por litra kayo? Bible alone. Saan mabasa na talata? Dito sa 2 Timothy, all scriptures are inspired by God. Yung palang sinabi na ni Pablo, that is Bible alone na eh. Hindi naman nagsabi si Pablo na prayer book, the catechism is inspired by God. It is the Bible, the scripture. Ang tanong ko, saan mabasa ang salitang Bible alone? Hindi ko tinanong kung scripture inspired by God ba. Wala tayong problema dyan. Ang salita lang na Bible alone, na official niyong aral. Saan natin yan mabasa? Dahil ayaw niyo na... Ibig sabihin ng Bible alone, ginagamit namin sa aming pananampalataya. Kung hindi makita sa Biblia, hindi mabasa, hindi namin pinaniniwalaan. Sundin kita. Saan mabasa sa Biblia pag hindi makita, hindi paniniwalaan? Hindi makita, marami. Maraming hindi makita na hindi pinaniniwalaan. Isa lang na talata. Okay, sige. Saan mabasa sa Biblia na yung NCGI ay gagawa ng logo na ginagamit niyo ngayon? Logo required by SEC yan sa amin. Sinusunod na namin ang batas ng sa Biblia nga. Gumawa kami ng logo. Ang tanong bro sa Biblia para makita ba kung imbento o hindi, kasi kung wala sa Biblia, imbento. Ganyan ka mag-isip, di ba? Kung wala sa Biblia, imbento. Kaya kailangan pag tinanong ka, labas ka ng Biblia, ng talata, para mapatuloy ang hindi imbento. Hindi kasi pananampalataya yan. Hindi yan pananampalataya, that is shallow lang yan eh, mababaw lang yan eh. Tinatanong ko nga, kung sa Biblia nasusulat ba kung si Kristo nagtuturo ng rosaryo? Yun ang tinatanong ko. Bro, bakit? Andyan ka na, andyan ka na naman, bro. Nagbalik ka na naman dyan. Inamin mo na kanina kasi may diferensya. Ayaw mo akong bumalik dyan kasi talagang hindi totoo yung sinasabi. Bakit mo tinatanong yan, bro? Gayong alam mo naman na tinuturo ninyo na 12:14 pa ipinahintulot ang rosaryo. Bro, Jando, mas mabuti siguro na bigyan natin pagkakataon yung one-in-one na lang o one-on-one na lang o gusto niya rosaryo ba? Yung dialogue form. Para, sige ito. Papayag ka, Brother Ray Sinina. Yun, Brother Jando. Papayag ka, Brother Ray Sinina, mag one-on-one kayo ni Brother Wendell. Anong topic ang gusto mo? Kala ka yan, one-on-one, kayo lang dalawa, walang ibang magkikihalo. Brother Ray, papayag ka ba? Kayo lang dalawa ni Brother Wendell. Paki-unmute, bro. Huwag kang mag-mute, bro. Sorry. Ganito, hindi nyo kasi narinig kanina eh. Hindi ako papayag one-on-one. Kasi pag nagpaalam ako niyan, baka matiwalag pa ko. Sabihin ko na lang doon sa palit. Bro, dito lang, bro. Para hindi ka maano, bro. Dito lang naman sa punto por punto. Hindi, Brother Jando, wag na nating anuin yung kasi ano nila yan, wag na nating ipilit yan. Wag na kasi hindi nga pwede kasi baka matiwalag siya. Respeto natin yung ano niya. Ang tanong ko, ibigay na sa mga kasama. Brother Angel, ikaw, mayroon ako Brother Jando, wait lang, ako muna. Isa lang. Kasi alas 10 na, naka-umuulan pa. Isa lang Tatay Ray. Regarding lang diyan sa yung mga nababasa sa Bible, kung ano lang yung naisulat. Ito lang Brother Ray kasi dapat yun lang paniwalaan yung naisulat.
So, tatay na lang tawag ko sa iyo, no, for for respect lang. Ito tay, sabi sa Juan 21:25 tay na marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ito bang ginawa ni Jesus dito tay? Ano to mga to na hindi na naisusulat? Itinuro ba to o hindi? Sinabi yan kasi pag sinulat niya hindi na nga magkasya ang lahat ng aklat sa buong kaya nga hindi ang question diyan kung itinuro ba yan. Yung mga ginawa niya diyan itinuro kasi kung isusulat hindi kasya eh. Question diyan kung itinuro ba yan. Itinuro yan, hindi lang niya ano yung mga yon? Kasi hindi yan Catholic Church, hindi yan Catholic Church. hindi yan. Hindi ko Catholic Church ba yan? Hindi yan rosary. Ay, wait lang. Hindi yan ang tanong. Kasi inamin mo na itinuro din yung mga ginawa ni Jesus eh. Kasi kung isusulat yon, hindi kakasya sa buong mundo. So hindi isinulat, no? Pero sabi mo itinuro. So ano yung mga katuruan na yon? Sinabi sa Biblia na lahat ng hindi niya isinulat na nagturo ni Kristo dahil hindi nga magkasya. Pero itinuro ba yon? Ay, itinuro. O ano yung mga katuruan na hindi na nakasulat? Wala na akong alam eh. Hindi na nga nakasulat eh. So, hindi pala lahat ng hindi wait lang. Kapatid, huwag mo sabihin na yan, na rosaryo yan o nubina. Hindi ko sinabing rosaryo. Wag kang maggawa ng idea na hindi galing sa akin kasi yan ang gusto mo palalabasin eh. Hindi kasi bro, sinabi ko Tatay Ray, kanina sa first pa lang na pagbungad mo about sa tanungan, binigyan na kita ng idea kung ba't kami naniniwala sa rosaryo. Hindi dahil sa mabasa sa Bible. We believe praying the rosary because the church, itinuro yan ng simbahan na gawin ng mga Katoliko. Mayroon kaming church magisterium. Secret thing yan, tinuro. Kasi may commercial value kasi yan eh. Wait lang Tatay Ray. Yes, Tatay Ray, saglit lang. Gusto ko lang linawin na ang paggamit ko sa 21-25, walang connection yan sa rosary. Kasi nga, sinabi ko na sa iyo kaganina, ang pagro-rosaryo ng Katoliko, hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi inutos ng simbahan. Kasi nga, kung babalikan natin ang Matthew 18:18, sinabi ng Kristo sa simbahan, ano man ang ipahintulot ninyo, pahihintulutan yan sa langit. So, since kami mga Katoliko, may claim kami na kami ang tunay na simbahan, kaya kung ano man ang iutos ng simbahan sa aming mga Katoliko, gagawin namin yan tayo, mababasa man yan sa Bible o hindi. So, yan ang pinaka-basic principle, ba't kami nag-rosaryo, hindi dahil sa mabasa sa Bible, kundi dahil inutos yan ng simbahan. Ngayon, itong John 21:25, pinatanong ko sa iyo to kasi sinabi mo ko ganina, ang dapat paniwalaan yun lamang nasusulat. 'Di ba sabi mo? Oo. Pero itong mga bagay na ginawa ni Jesus na hindi na naisulat, sabi mo, itinuro yan, tama? So ano yung mga itinuro na yun na hindi naisulat? Contradict na. Yan na mahirap tay kapag Bible alone lang tayo tay. No? Kasi kung Bible alone ka lang, ang daming ginawa ni Jesus na hindi isinulat, pero itinuro, sabi mo. Don't tell me na yung itinuro ni Jesus, hindi yun nakakaligtas sa atin. Nakakaligtas yun. Ang ibig mong sabihin, ang itinuturo na hindi nasulat about the Catholic Church, about the Rosary. About sa katuruan ng Kristiyano, Katoliko man yung tayo o hindi, no? Ang tinatanong, ginawa ni Jesus. Kapatid na Jando, that's why you don't want sola scriptura. Kasi pag nagtuturo kayo ng mali, pinagtatakpan nyo ng Diyos. Sige, ito tay. Ito, sige, isa kong tanong, sola scriptura ka naman, ito. Sa unang Korinto 11:2 tay, ito tanong ko sa'yo tay. Kayo'y aking ipinupuri. So, pinuri ni San Pablo ang mga taga-Korinto na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo. Itong turo na to, ano to tay? Biblia o hindi? Ay, turo ni Pablo yan sa mga taga-Korinto. Kaya nga, ang tanong ko tay, Biblia ba yan o hindi? Ay, Biblia yan. Nasulat sa Biblia eh. Biblia yan. Okay, babasahin ko sa King James Version. Sa King James ba yun? Wait lang kung sa King James ba yun? Or sa NIV. Ito sa NIV. Ang sabi dito sa NIV tay, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I passed them on to you. Traditions pala yun tay, hindi Bible tay eh.
May tradisyon ba kayo tayo o wala? Wala. Patay. Patay, wala sila tradisyon. Patay na. Yan sinuturo ni Pablo, ang ibig sabihin niya, yung mga katuruan ng iglesia. Tay, tradisyon yan, tay. Tradisyon yan. Hindi yan kasi kung babalikan mo sa Greek yan, paradosis yan. Ang paradosis, tradisyon. Tradisyon. Paano mababaliwanag ngayon yan? Kaya nga hindi dapat pwede tayo Bible alone ka lang. Kasi sa John 21:25, sabi mo nga, itinuro yun yung iginawa ni Jesus lahat, itinuro yun, totoo yun, itinuro according sa Acts 1:1. Ano yung itinuro na yun? Hindi naman nakasulat kasi kung isusulat yun, hindi magkasya sa buong mundo. Kaya nga hindi talaga pwede ang Bible alone tayo. Kaya yung tanong mo about sa rosary, hindi mababasa sa Bible na nag-utos mag-rosaryo kayo, pero inutos yun ng simbahan. Church magisterium yun. Kasi nga sabi ni Kristo, ang nakikinig sa aking simbahan, that is an invention of the Catholic. Invention man yan tayo o hindi, tay. Invention man yan tayo o hindi, tay. Ito malinaw tayo. Invention man yan o hindi, tay. Basta inutos ng simbahan, tay. Mayroon niyang pahintulot sa langit. Yan nga sinabi ni Kristo. Mateo 18:18. Ano man ang ipahintulot ninyo, ipahihintulot sa langit. Ano man ang hindi niyo ipahihintulot, hindi ipahihintulot sa langit. Hindi ko maniniwala dyan. Tatay Ray, wait lang. Tanong ko muna sa'yo, tay. Tanong ko muna sa'yo. Ipinahintulot ba ng Santa Iglesia Katolika ang pagrosaryo? Oo o hindi? Pinahintulot ninyo. Nabasa ko yan sa blog ni Brother. So mali ba yun, tay? Sabi sa Bible, tay. Sabi sa Bible, ano man ang ipahintulot ng Iglesia, ipahihintulot sa langit. Mali ba ang Iglesia doon o hindi? Mali kayo. Hindi naman kayo. Paano nagkamali? O sige, kung hindi Katoliko, okay tayo. Siya dyan sa Biblia eh. Tay, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Mateo 18, kung hindi Katoliko ang sinabihan sa Mateo 18, kung hindi Katoliko, anong simbahan? MCGI o hindi? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus yan. Kami claim namin, tay, tatay, claim namin na ang Iglesia ng Diyos Katoliko yan. Sabi ni San Pablo, tay, basahin ko sa Bible, tay, Greek Bible, babasahin ko sa iyo. Iglesia Katoliko Iglesia Katoliko, yung iglesia na Diyos na iyan tay. Iglesia ni Katoliko yan tay. Acts 9:31 sa Greek Bible tay, ito mababasa mo tay. Babasahin ko sa iyo ha. Ito Acts 9:31. Anong sinabi diyan sa Acts 9:31? Ito tayo. Hymenon Ecclesia. Ano Ecclesia yan? Catules. Catules. Catholic. Ecclesia Catholic yan. Biblical yan tay. Ang iglesia sa Diyos, sabi ni San Pablo, papakita ko ulit sa'yo. Basahin mo. Ayan o. Yes, Acts 9:31. Ayan o. Ecclesia, Catules. Basahin ko rito sa translation ko ha. Kasi sa Greek ni tayo, hindi to translation tayo, Greek. Greek ba na Ecclesia Catules? Yung tinatanong. Meron ako rito. Catules. Tina-translate sa Greek. Greek yan. Ecclesia Catules. Acts chapter 9. Catules, ano yan? Chapter 9. Kaya yung sinasabing iglesia sa Diyos tay. Anong verse yan, anak? Anong verse? 9:31 tay. Acts 9:31 sa Greek Bible. Basahin mo sa Bible Lab kung meron ka dyan. Mabubuksan mo naman yan. Ako rito, interlinear. Interlinear. Yan. Basahin mo sa interlinear. Sige, basahin mo. Pakinggan namin. Basahin mo. Sige, basahin mo tayo. Pakinggan namin. Interlinear lang. Basahin mo ha. Interlinear ha. Hindi yung English, yung interlinear niya. Yung transliteration ang basahin mo, transliteration. Labo na yung mata ko. Palusot ano. May hawak ako Sige, dito. lang ha. Baba. May hawak. From a compound and derivative of calling. Hindi, ano man yung binabasa mo. Hindi yung yung interlinear. Wag yung morphology. Morphology yung binabasa mo. Hindi morphology. Yung mismong text, yung context mismo basahin mo tayo. Sige. Ito, Ecclesia ito sa Greek. Kung paano binabasa yung Greek? Morphology yung binabasa mo eh. Morphology yun, hindi morphology yung mismong text. Basahin mo tayo. Sige, Acts 9:31. Pakibasa yung transliteration tayo. Transliteration. Then had the churches... English yan bro. Yung transliteration. Interlinear. Sabi mo interlinear eh. Transliteration ba? Yung transliteration. Halimbawa, Hymenon Ecclesia Catules. Ano nakalagay sa'yo dyan? Palagay rito from a compound of... Morphology kasi yung binabasa mo, tay. Morphology yan, hindi morphology ang pinag-uusapan dito. Ang sulat mismo ni St. Paul sa Acts 9:31 sa Greek
at transliteration. Ano bang transliteration, Tay? Transliteration means Greek siya na nakasulat sa English. Kaya nababasa natin. Bakibasa yung transliteration, Tay. Yung transliteration basahin mo. Wag yung morphology. Nakalagay rito, churches is... Hindi English yan, churches, Tay. Yung transliteration ba? Basahin ko. Himenon. Derivative of, that is... Hindi, Tay. Ikaw ba sinasadya mo talaga iligaw ang sarili mo ba? Kung ipagdamdam sa amin na sarili mo, nililigaw mo. Hindi. Basahin mo yung transliteration niya. Sa amin nakalagay dito, Hemenon Ecclesia Catholicos. Yung nakalagay sa amin. Sa'yo, ano nakalagay sa'yo? Iglesia. Hindi, yung word mo ba? Basahin mo. Hemenon Ecclesia Catholicos, sa amin yon. Sa amin ito, ang nakalagay, Hemenon Ecclesia Catholicos, tes Judaias, kay Galalias, kay Samarias, eken eremen oikodomine. Ano nakalagay sa'yo? Pakibasa. Wala na akong mabasa dyan pag ganyan. Ang nabasa ko dyan sa 931, that is a church, iglesia. Anong iglesia, di ba? Universal yan? Sa English, universal? English. Tama, Tay? Church throughout all. Universal. Throughout all, universal. Iglesia. Ibig sabihin, Katoliko yan. Yung sinasabi mo na iglesia sa Diyos na binigyan ng karapatan na magpahintulot, ano man ang ipahintulot dito sa lupa, pahintulot sa langit, Katolik po yun, Tay. Sabi niyan sa Acts 9:31, basahin mo sa Greek, interlinear. Sabi mo, interlinear. Pero pagbasa mo, morphology ang binabasa mo. Sang-ayon na ako. Ngayon, ayun, sang-ayon na sa Tatay. Baka pwede na ako, bro. Roman Catholic ba yan? Roman Catholic. Basahin mo muna, bro, ha? Basahin ko muna, bro. Ito, basahin namin ito. Kuha ko ng Greek. A world in the making, world history. Kasi iniwala ka sa history. A world in the making sa world history. Ito sinasabi dito. Yan. Saint Paul was a Roman citizen. Saint Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. Tanong, tinatanggap mo ba yan o hindi? Ayan, tinatanggap ko yan. Tinatanggap ko yan. Tinatanggap mo yan. Ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Inilibing si Apostol, hindi ko na alam kung saan. Saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? Kasi naniniwala ka na pala dito. So, ang follow-up question ngayon, saang Catholic Church inilibing si Apostol Pablo? At saka Brother Jando, ako naman Brother Jando. Ayon sa history kasi, no? Pinapugutan ng ulo yan si Pablo. Sa Roma. Baka tinapon na lang yan eh. Sa Roma siya pinatay. Kasi wala pang Catholic, wala pang Roman Catholic. Okay, sige, ganito tay. Tay, bago Tatay Ray. Sinapatay ang apostoles. Yes, sige, ito tay. Tutulungan kita tay na madetermina na yung Katoliko Romano. Tutulungan kita tay ha. Sige. May question lang. Nagkaroon ng Catholic. Ng Romano ang Catholic Church. O kaya nga, tutulungan nga kita para maunawaan mo. Sige. Wait lang, Brother Angel. Wait lang. Ako muna, Brother Angel. Wait lang, saglit lang. Please lang ha. Tutulungan natin to si Tatay para hindi siya maguluhan. Tay, sang-ayon ka ba, Tay, na bago pa nagkaroon ng Kristiyano, ang simbahan na umiiral sa mundong ibabaw ay ang simbahan ng mga Hudyo. Tama ba, Tay? Mali? Mga Hudyo ang Mga Hudyo. Si Kristo, Hudyo. Okay, salamat. So magbabasa ako ng talata, Tay. Ito ang sabi sa talata, nga kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nakabunga. Sang-ayon ka dito, Tay, na yung kaharian na pinagmamayari ng Hudyo dati ay ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sang-ayon ka dito, Tay, o hindi? Sang-ayon ako. Okay, anong bansa yan, Tay? Roma o hindi? Ang bansa na sinasabi dyan, Iglesia. Okay, ipapaunawa ko sa iyo, nasa Roma yan. Kasi sa Gawa 23:11, inutusan ni Kristo si Pablo, Tay, sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patutuhanan mo rin gayon. Saan, Tay? Sa Roma o sa hindi, Tay? Sa Roma, yan nakalagay dyan sa Biblia. O ano, saan hinilipat yung kaharian ng Diyos? Sa Roma, hindi?
Sa Roma. Oh, so Catholic, Roman Catholic. Hindi. Problema dyan. Roman Catholic kasi nagkaroon ng humiwalay sa inyo ang church. Brother John Ray, pag nararamdaman niya pag nararamdaman ni Ray na naiipit siya, biglang lumilihis, ito, ilalabas ko yung kanilang referensya ginagamit. Ang history talaga kung bakit kayo nalagyan ng Roman. Tay, hindi history yung binabasa natin, Tay. Bible yun. Tandaan mo, hindi ka naniniwala sa history. Bible alone ka lang. Tinulungan na kita na malocate mo. Tatay Ray, makinig ka muna, Tatay Ray. Tinulungan na kita na malocate mo na yung Katoliko ay Romano talaga gamit ang Bible. Tinutulungan na kita. Ngayon, bumabalik ka sa history kasi sabi mo, ang sabi sa history, hindi ka nga naniniwala sa history kasi Bible alone ka lang eh. Kaya nga tinutulungan kita, Tay. Ang tanong niya, bakit daw nilagyan ng Roman? O, di kukunin ko yung kanilang kinukuha sa ating libro. Pakinggan nyo muna ako. Bakit nagkaroon ng Roma? Kasi humiwalay kasi ang Church of England. Hindi tay. Nagkaroon ng Roma kasi doon inutos ni Kristo. Balikan natin. Hindi tatay. Tatay Ray. Humiwalay sa inyo kasi revolto kasi ayaw nila eh. Ayaw ka na naman sa revolto. Wag mo na yung revolto, tay. Mamaya na yung revolto, tay. Tatay Ray, makinig ka muna, Tatay Ray. Tatay Ray, kaya nga naging Roman, Tatay Ray, kaya naging Roma kasi doon ipinalipat ni Kristo ang kanyang kaharian na pinangahawakan dati ng mga Hudyo. Sabi mo, sang-ayon ka na yung kaharian na yun ipinalipat sa ibang bansa. Kaya nga, binasa natin sa 23:11, anong bansa yung pinalipatan? Si Pablo inutusan ni Kristo. O basahin natin uli ang 23:11 saan pinalipat. At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kaniya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, Pablo, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang kailangang patutuhanan mo rin gayon saan? Sa Roma, tay, o hindi sa Roma? Sa Roma. O, yun na pala. Ano yung dinala, tay? Ano yung dinala ni Pablo sa Roma? Ano yung dinala ni Pablo? Tay, makinig ka muna, tay. Ano yung dinala ni Pablo sa Roma na simbahan, tay? Katoliko o hindi? Karoon lang kayo na nilagyan nyo na ng Roma. No, tatay. Tanong ko, tay, ano yung dinala ni San Pablo? Ano yung dinala ni San Pablo sa Roma na simbahan? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia. Anong iglesia nga? Katoliko o hindi? Hindi, iglesia ng... babasahin natin sa Greek, tay, uli. Basahin natin sa Greek uli. Basahin natin sa Greek. Anong eklisya itong nababasa mo sa Greek? Eklisya Katolis o hindi Katolis? Katolik yan. I believe. Hindi yan Roman Catholic Church kasi mali yung pangalan nyo. Hindi nyo as Roman Catholic Church. Tay. Inaamin mo ngayon na Catholic Church pero ang sabi mo hindi yan Roman Catholic Church. Hindi yan Roman. Oh, yan. Yan sabi mo. So universal na Roman pa. So before siya nilagyan ng Roman sa pangalan, ano ang pangalan ng aming relihiyon? Kasi dati Catholic yan eh. Nilagyan nyo ng Roman. Humiwalay kasi to identify your church na kayo yung Roman. Kasi wait lang bro. Merong Orthodox Church. Kasi kami Catholic kami. Catholic. Ayaw nyo tanggapin na Roman. Mali yung ano ko. Ito babasahin ko. History of the Roman Catholic Church. Bro, tumahimik ka muna. Babasahin ko yung referensya kayo mismo ang nagpapakita sa screen ha. Kayo ang nag-edit ito eh. Papakita ko lang. Yan nyo ha. Kailan nakarating sa Roma ang Kristyanismo? First century pa, nasa Roma na. Pero kailan nilagyan ng Roma ng pangalan? 1870. Sa madaling salita, from the first century to 1869, nasa Roma na ang Kristiyano. Ang sabi mo kanina, Katoliko kami, pero nilagyan ng Roman. Sa madaling salita, yung nilagyan ng Roman, the same yun sa Catholic Church na nasa Roma na first century pa lang. Sabi ganito, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. So ibig sabihin, from the first century nang napasok ng Kristyanismo ang Roma, from 1st century to 1869, Catholic Church sila.
Nung 1870, dun pa nilagyan ng Roman ang pangalan. 1870, ganun nga. Kasi nga, humipalay nga sa inyo. Ang tanong ngayon, bro, ang tanong ngayon, bro, wait lang. Tumahimik ka muna. Ang tanong ngayon, yung nilagyan ng Roman sa pangalan, hindi ba yon ang iglesyang tatag ni Kristo? Hindi tatag yan. Mali nga yung pangalan. Mabasa ko ngayon dito. Hindi tatag yan. Kasi, kung mabasa ko ngayon dito. Dito sa diferensya. Pakinggan nyo muna ako. Pakinggan nyo muna. Sabi niya, hindi daw. Teka muna. Binabasa ninyo ito eh. Kaso lang, pinuputol ninyo eh. To identify the church. Kinagyan nyo ng Roman. Teka. Binabasa nyo ito, pinuputol nyo lang eh. Anong sabi ni Eli Soriano sa mga INC dati? Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. O ngayon, ito. Pila natin kung hindi nyo ina-apply yan, ha? Binabasa nila ito, pero pinuputol nila. Basahin natin, ha? In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. As descriptive of Christ Church. Tanong, kailan na itatag ang Christ Church? First century ba, Tatay Re? O sa 1870? Tinatag ang Christ Church. Ang Christ Church, ano yan, noong bumaba si Kristo dito, nagtatag siya ng iglesia. Ngayon, ang ayon sa ito sa inyong referensya ninyo na ginagamit. Baka ni Brad Eli, kayo nagkaroon kayo lang ng pangalan. Ang tanong ngayon bro, pag binabasa ito ng MCGI, bakit hindi binabasa yung as descriptive of Christ Church? Ewan ko lang, si Brad Ailey nangangaral niyan eh. Hindi. Pero yung 1870, pinaniwala bakit hindi binabasa ito, bro? Kasi karugtong ito pangalan, 1870, nilagyan nyo ng Roman. Bro, pakisagot bro, bakit hindi nyo binabasa ito? Kasi sinasaway ninyo ang mga INC, mga ministro ng INC, sinasaway ninyo kasi nagpuputol-putol. Ngayon, ito naman ang ginagawa ninyo. The same sa ginagawa nila. Ang tanong ko, hindi yan binabasa ni Brad Ailey kasi hindi naman yan hinihingi sa pagkakataon na yan eh. Bakit hindi nyo binabasa dito bro na yun pala pinangalan ng Holy Catholic Apostolic Church, yun pala ang Christ Church? Ba't nyo binabasa to? Sang-ayon ako niyan, Holy Catholic Church, pero pag nilagyan mo ng Roma, ay malaking maling pagkakamali. Ito binabasa na nyo ha? The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Bibisayain ko ha, tatagalogin ko na lang. Ang mga obispo ay nakadesisyon na sa kanilang opisyal na pangalan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, bilang palatandaan ng iglesyang tatag ni Kristo. Yan. Bilang palatandaan ng iglesyang tatag ni Kristo. Ang tanong ko, bakit hindi binabasa ninyo ang karugtong at ginagawa nyong period yung kama? Yung binabasa mo, Catholic Church history yan. Binaluktot na yan eh. Hindi ginagamit niyo to bro. Kayo ang nag-edit niya, no? Kayo nag-lettering dyan, no? Na Discourses on the Apostles' Creed. Gamit talaga yan. Clement H. Craft, page 191. Kayo ang nag-edit niyan. Kinapi ko lang yan sa inyo. Screenshot ko lang yan, eh. Oh. Talagang ano yan, pero yung Holy Catholic Church Roman, ay hindi ako tanong, bakit nyo ginagamit yan na pinupoto nyo ang karugtong? Ang 1870 nga, on the Vatican Council, nilagyan ng Roman Catholic Church. Yan ang pagkaintindi. Brother Jando, ulit dyan sa Roman. Tay, sangayon ka ba? Tay, ulitin ko yung tanong ko dito taya. Sa Acts 9:31, tay, sangayon ka na yung kinaniba ni Pablo ay isang Iglesia Katolika? Katolika talaga yan. Pero okay, Katolika. Okay, so yan ang kinaniba ni San Pablo, tay. So dito ngayon, tay, sa Gawa 23:11, tay, anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, tay? Ayon sa Gawa 23:11, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, tay? Diyos kay Kristo Jesus.
O ano ba, Katoliko ba yun o hindi, tay? Hindi Katoliko yan. O sabi mo kaganina. Sige, okay. Hindi Roman Catholic Church yan. Hindi Okay, sige, ulitin natin yung ano, tay. Ulitin natin itong ano, itong sa Acts. Sa Acts 9:31. O sa Acts 9:31, ano nga ba yung, anong kinabibilangan ni San Pablo tayo? Ecclesia Catholic o hindi? Oh, that is a worldwide church, universal church yan. Okay, so Katoliko. Oh, pero anong tay? Tay. Sige, anong iglesia ang dinala ni Pablo sa Roma, tay? Church of God, Iglesia ng Diyos. Katoliko ba 'yun o hindi? Katoliko. Oh, so ngayon anong nasa Roma ngayon? Roman Catholic o Roman hindi Catholic? Hindi yan. No. Ulitin ko. Sa ngayon ka, tay, di ba sa ngayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo na iglesia ayon sa Acts 9:31 Greek Bible is Catholic. Sa ngayon ka na Catholic ang kinabibilangan ni San Pablo. Oo. Okay. So, anong iglesia ang dinala ni San Pablo sa Roma, tay? Catholic o hindi Catholic? Hindi naman. No, di tayo. Sinabi mo na sinangayunan mo na tayo na ang kinabibilangan ni San Pablo Katoliko. Tinutukoy mo, yung nasa Roma na tinutukoy. Di kaya nga, isa ko yung tanong tay. Ulitin ko ulit taya para maunawaan mo talaga tay. Sang-ayon ka na ang kinabibilangan ni San Pablo ay Katoliko. Sige, saglit na lang. Kinakatok na naman ako rito eh. Bukas na lang pagpatuloy natin. Sige. Sorry. Sige, okay lang tayo, okay lang. Bukas talakayan kami ni Mark Umba bukas. Oo nga. Tuesday na lang. Sasunod na lang tayo, sasunod. No, hindi niyo ako sa chat group namin. Ay, si Brother Angel na pala. Saglit lang tayo, may tanong pa isa tayo si Brother Angel. Brother Angel, go ahead. Brother Angel. Sigawan na naman. Sige, isa lang si Brother Angel. Hindi yan sumisigaw, kami lang sumisigaw tayo. Ito magtatanong sa'yo, hindi to sumisigaw. Brother Angel, go ahead. Sumisigaw ako rito eh. Sige, Brother Angel, go ahead. Opo, hindi naman kailangan isigaw, no? So, sabi ni Apostol Pedro naman is dapat daw nasa mahinahon, no? At kabaitan kapag ikaw ay nagpapaliwanag na salita ng Diyos. Kapatid, kasi sabi mo po kanina, ang rosaryo na wala sa Biblia, sabi niyo po, tama po ba? Hindi tinuturo ni Kristo. Hindi, sa Biblia, wala sa Biblia ba yung rosaryo? Hindi nagtuturo si Kristo ng rosaryo. Hindi, ang tanong ko po ngayon. Wag mong baluktutin yung tanong ni Brother Angel. Ang tanong niya, nasa Biblia, tinatanggap po ba na wala sa Biblia ang rosaryo? Wala sa Biblia ang rosaryo. Ayun, Brother Angel, wala sa Biblia ang rosaryo. Ayan, narinig niyo po mga kaibigan, wala daw sa Biblia ang rosaryo, no? So malinaw 'yon. So halimbawa mabigyan kita ng rosaryo sa Biblia na nakalagay sa Biblia, aalis ka na ba sa dating daan? Hindi. Ay, wala, useless. Di useless pala kasi gusto mong patunayan namin, pagpapatunayan po namin ay sabi mo walang isang salita ito, walang palabra di honor. Ano mo lang, basahin nyo lang. Gusto ko lang malaman talaga na may rosaryo sa Biblia. Pero kung paalisin mo ako, that is my choice. Freedom. Sabi mo wala. Kung magpapatunayan ko mayroon. Saka hindi nyo na ako maibabalik sa Katoliko. Walang palabra di honor to. Wala na. Wala, useless Brother Angel. Wag mo na lang ilabas. Pag nakipag-showdown sana Brother Ray, pag nakipag-showdown lalaki kausap. Lalaki kang kausap. Walang rosaryo. Sana bro, kasi kanina ka pa naninindigan, wala. Kung mabasa, lalayas ka ba dyan? Bro, being fair ba? Being fair sa talakayan ba? Being fair sa talakayan. Kanina ka pa sabi na wala. Wala. Ang hindi fair. Ito na bro. Babasahin ni Brother Angel. Pag nabasa ba, lalayas ka na ba dyan? Hindi mo ako. Wag mo na lang basahin kasi hindi maninindigan. Kasi ako katulad kay Maurice. Atin na lang ibigay yan, Brother Angel, sa ibang araw kung saan Katoliko lang ang nanonood para may ebidensya tayo sa kanila na yung atin talagang aral na sa Biblia. Kasi pag sa kanya mo binasa, para yung sa Ebanghelyo ba, wag mong ibigay ang perla sa mga baboy. Dahil aapakan lang nila ito. Wag mong ibigay. Hindi yan perlas.
Hindi yan perlas tinuturo. Babasahin na nga eh. Pinipilipit nyo lang turo ng Bro Biblia. Jando, wait lang. Babasahin na nga eh. Kami muna mag-uusap. Sige. Huli na po ito. Ano na, alis na tayo kasi nahiya na ako sa kapitbahay. Oo, nakakaya kay kuya ay kay tatay. Kasi pag-aaral lang to tatay, no? Compound kasi ito, tapos custom broker kasi ito kaharap po. May mga houseboy kasi nakatira rito, natutulog na, naiistorbo. Tapos dito sa kabila, teacher. Patapos na po tayo, hinaan na lang po yung boses natin. So, ibig sabihin, ang sabi mo kanina, ang rosaryo ay wala sa Biblia. Ngayon, malinaw yon. Ang sinabi ko, kapag napatunayan ko nasa Biblia, aminin mong aalis ka na dyan. Sabi mo, hindi. So, ibig sabihin... Talagang titiyak ko. Talagang natitiyak ko 100% wala sa Biblia. Ano yun po muna? Yung kukuha ka ng rosaryo sa Biblia, yung dinagdag yung libro, yun ang ano. Makinig ka mo po muna. Doon sa Dio, kahit pinapakinggan ka namin, makinig ka muna. Okay? So, be professional po. So, ang nangyari kasi, ikaw pinipilit mo yung rosaryong wala sa Biblia, ngayon bibigyan ka namin, bigla kang, ay, hindi, sandali lang. So, medyo nanginig ka na doon. Sigurado ko sa yung Biblia na original pa, Latin Vulgate pa. Wala talagang rosaryo. Original talaga meron. So kung kaya lang ayaw mo mag-challenge, sina-challenge kita eh. Isa pa, okay. Ang sabi mo, ang Katoliko, challenge lahat to, babasagin ko po lahat ang mga turo ni Eli, no? Ngayon, yung sinaturo ni Eli, colorum, sabi niya, no? Sabi niya, colorum daw ang Iglesia Katolika dahil hindi nakarehistro sa sect. Tama po ba yun? Ako ang may ako ang may isip noon. Kasi dahil nga sa kantsaw sa Facebook na kami mga sulpot, nakapila pa sa sect, nagre-renew ng iniisip ko. Pero when nag-research naman ako, talagang pagdating sa rehistro ng religion, there is no such thing as colorum kasi because of the separation of church and state. Kaya naunawaan mo na ang hindi kolorum ang Katoliko. Ayo. So hindi ko lang sila sila Maria Cecilia, sila si Cham, si Boris, ginigulat ko lang yan. So actually, alam ko yan, di kolorum yan eh. Kasi nangangantsaw sila sa akin eh. Sulpot lang daw ako. Rehistro. Di inano ko sila, pinitik ko sila. Mas maigi tayo, kalimutan mo yung aral na dapat kung ano lang yung sinabi sa Bible. Kasi walang aral ang apostol na ganyan tayo. Kung hahanapan ka tayo na saan mababasa sa Bible na Biblia lang ang dapat paniwalaan, walang aral na gano'n ng Bible tayo. Walang aral na gano'n tayo. Tandaan natin tatay, ang Panginoong Jesucristo nagturo na makinig sa simbahan. No, Lucas 10:16 yan. Sabi niya, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Okay, doubtful ako sa inyo kung talagang authorized kayo ni Kristo. I'm too doubtful. Wait, kanina mo pa inaamin tay, nakatuliko yan. Kaso lang, ayaw mo lang talagang tanggapin. Nilagyan nyo ng Roman. Kaya nga dan kayo nagkamali eh. Naging bulaan na... Tayre, ganina, tinanong kita kanina, saang Katoliko inilibing sa Apostol Pablo? Hindi ka nakasagot. Hindi ko yan, wala na akong pakialam diyan kung ibig sabihin hindi talaga sa amin ang patay, ibig sabihin talagang wala kayong connection, claim lang sa inyo. Kasi kung talagang kasama niyo siya, dapat sa inyo siya inilibing. Ang nakalibing sa inyo si Eli Soriano lang at hindi yung mga apostol. Kasi nandiyan sa piling namin eh. Nandiyan sa piling namin. Tsaka, yun nga. Kung nasa piling ninyo mga apostol, dapat sana lahat sila nakalibing sa inyo. Pero ang nakalibing sa inyo si Eli Soriano lang, kaya tanggapin mo na wala talaga yung connection. Kapatid na Jando, pinagmamayabang mo na naman na lahat ng apostol nakabiling sa amin. May ebidensya ako bro eh. May ebidensya ako. Ang problema lang, ayaw mong tanggapin. Dapat sana kung meron kang ebidensyang pantapat sa ebidensyang hawak ko. Ang reliyon na nagbibigay ng importansya sa patay, bumabalik. Yes, natural kasi sa amin yung mga apostol eh. Sige. Okay. Thank you, kapatid na Jando, kapatid na Angel ha. Sino yung kausap ko kaninang may microphone? Si Brad John? Brother John Ray. Sige, salamat sa inyo. Sandali lang, may isa lang saka yung mga ka-chat group ko na nag-invite dito. Salamat ha. Bro, may tanong lang ako bro. Tatay Ray, sandali, hindi pa. Para lumakas ang boses ko kasi hindi ko mapigil eh.
baka mamaya itong laptop ko, dali ko na lang sa lokal doon tayo Tatay Ray, mamaya isa na lang po. masuspindi naman ako pag dinala ko sa laptop. Huwag naman. Tatay Ray, isa Kung na lang dadalhin po. mo sa lokal, bro, suspendido ka, sigurado ako. Sigurado. Hindi naman. Pagagalitan, kausapin ako. Kasi ang doktrina kasi dyan, ang unang kasalanan, kausapin ka muna. Pangalawa, pangatlo, sigurado. Tatay Ray, isa na lang kasi yun na nga, no? So sabi mo, ang rosaryo wala, pero kaya kong patunayan mayroon. Sabi mo, kolorum yung Katoliko, kaya kong patunayan, hindi kolorum because a Catholic Church is a juridical person. Pag sinabi mong juridical person, tandaan mo kapatid, that's legal in the Philippines, in the whole world. That's legal. Juridical person are legal. Nagtanong pa nga ako sa lawyer kanina ng umaga niyan eh. Sabi na lawyer, pagdating sa church and state, wala yan, hindi yan kolorum. Exactly. So mali ka na naman. So pangatlo. Ang ginawa ko mali ka na naman. Pangatlo. Sandali lang po. Pangatlo, kung mapapatunayang mali-mali ang sinasabi nyo. Ngayon, sabi nyo kanina, ang mga biblical lahat kayo, sinusunod nyo. Tama po ba yon? Yeah, sinusunod namin lahat ng turo ng Biblia. Okay, so tingnan natin. Paliwanag. Pero mga sinasabi ni Satanas sa Biblia, hindi namin sinusunod yan. Okay, dapat sa Diyos, wag Satanas. Ito meron kasing salita ng si Satanas doon eh, mga masasamang tao, yung sinabi doon sa Job ba yun? Sa Job na lalakad ako sa dating daan na nilalakaran ng masasama. Hindi namin pinaniniwalaan. Okay, so sabi nyo, sinusunod nyo po lahat ng mga nasa Biblia. Okay, tingnan natin sa Diyos po to, no? Mga apostol na nag-ano nito, sa Aklat ng Gawa. Bro, Jando, tingnan nga po natin. Brother Jail, kasi nahiya na ako rito sa kapitbahay eh. Buti nga, hindi na ako pinupunta na security guard eh. Ano na lang muna, postpone muna natin ha. Kasi isa na lang sana, isa na lang. Sumabit ako, delikado Isa na lang. Gawa chapter 20 verse 28, Bro Jando. Isa lang. Sabi mo kasi sinusunod mo, isa na lang. Dating Biblia, pakibasa nyo na lang, Bro Jando. Sige, basahin ko na lang, no? Gawa 20:28 sa ang dating paborito nila yan na talata. Eto, tinan ninyo ha, tinan ninyo. Last na yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ay, obispo nakalagay niya. Ang sabi yung nasa iglesia ng Diyos ay may obispo po. Tandaan natin, ang iglesia ng Diyos ay Catholic. Obispo ngayon. Tingnan mo nga, mayroon pang obispo dyan. Bishopric nga sa King James Version. King James. Bishopric yan. Acts 1:20. 1:20 yan, bro. KJV yan. Chapter 1 verse 20 sa King James Version. Sabi ganito, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Ang Tagalog ng bishopric, ang pagka-obispo niya sa Tagalog, tatay, no? Sa malinaw po yan, may bishop. Sabi mo, lahat sinusunod nyo sa Biblia. Tanong, may bishop kayo o wala? Meron. Sino? Sino ang bishop nyo? Ang pangalan ha, ang tawag nyo sa bishop nyo. Sino ang bishop nyo? Kung talagang bishop ang tawag nyo, sino? Tinatawag namin KNP yan, katulong ng pangasiwaan. Hindi, sino bishop? Hindi KNP. Sandali, Bro Jando, iliwanag natin para maliwanag. Tatay Ray, ang tawag sa bishop namin, Bishop Ambo. Nakadugtong po yung bishop ha, tandaan po natin, nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. So dapat nakadugtong yung title niya sa pananampalataya. Sino ang nakadugtong na tawag ng bishop sa pananampalataya sa mga pinuno? Ano yung ranking? Sige. Brother Angel, yung bishop na mamahala ha, bishop na mamahala. Kailangan patunayan niya sa kanila, kaya na mamahala. Kaya lahat ng mga namin, bishop lahat. So nasa Biblia kami. Sabi mo, lahat sinusunod nyo, biblical kayo. Sino ang bishop nyo ngayon na nakalagay ang title, bishop ganito? Hindi namin ginagamit ang title na bishop. Ang nakalagay namin. Hindi kayo biblical. Patay na tayo. Wala. Sa tatlong tanong ko, wala siya naisagot. Okay na po ako, Bro Ray. Maraming salamat sa iyo. Lahat ng tanong ko, wala ka naisagot. Ibig sabihin pala sa MCGI, ang KNP pala na mamahala.
Katulong yan ng pangasiwaan. Oh. Hindi katulong. Ang sabi sa gawa 20:28, sila ang mamamahala. Pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pakanin sila namamahala. Tapos sasabihin mo na KNP, sa inyo pala, KNP pala namamahala sa iglesia ninyo. Hindi pala si Daniel Rason. Kanang kamay. Oh, Brad Daniel, may mga kanang kamay yan eh. Oh. Ay, hindi. Hindi kanang kamay ang bishop. Walang bishop, Brad lang. Patay tayo dyan. Brother Daniel. Brother Daniel. Walang Bishop Daniel. Hindi kayo babase sa Biblia pero wala kayong bishop. Sabi mo biblical kayo? Si Daniel ba overall servant o bishop? Bishop ang servant, hindi yan bishop. At ang dating Biblia ang ginagamit namin, Biblia nyo yan? Yung bishop na sino ba yung bishop sa Australia? Bishop. Hindi yun, hindi yung Catholic, Roman Catholic, kapatid. Hindi yung Roman Catholic, bro. Ano yun? Syrian yun, Syrian Rite. Syrian Rite yun, hindi yung Roman Catholic, bro. Syrian Rite yun. Yung sinaksak ng Muslim? Hindi Catholic yun. Yung Iranian yan, Catholic Syrian Rite po yun. Nasintensyahan sa pagkulong dahil because of child molesting. Yun, iba naman yun. Bishop Catholic. Iba naman yun, bro. Pero, iba yun. Sa amin naman, kung sakali na merong abusado sa amin sa tungkulin, hindi problema sa amin yan kasi ang aming founder di naman nagbabago. Jesus Christ pa rin. Tsaka hindi issue yan, bro, kung may kaso, kasi pag may kaso, kasuhan talaga dapat. Katulad ni Ili, di ba may kaso siya, kaya nga nag-German eh. Hindi, na-dismiss yun eh. Ganito. Pero may kaso. Nakasuhan siya. Lumayo tayo sa topic. May bishop. May bishop kayo. Personal siya. Atay Ray, may bishop kayo? Sinusunod mo Biblia nyo o hindi? Sinusunod namin, Biblia. Bishop ang tawag doon sa May bishop kalayaan kami gumamit ng bishop or kamanggagawa or worker. Ay, kalayaan. So wala kayo sa Biblia, walang bishop. Kasi nakakaya na yung bishop eh. Ano na yan? Yung invento nyo yun. Marami may nakulong na ng bishop na nanggahasa ng bata. So, hindi, ang tanong, sinusunod mo ba yung bishopric at bishop dyan sa Biblia nyo? Kay JB yun at saka dating Biblia. Bro, sabi niya bro, Angel, may mga bishop daw na nanggahasa. Brother, Tatay Ray, ano ang naging kaso nga ba ni Eli Soriano, Tatay Ray? Pwede mo bang sabihin kung ano yung naging kaso ni Tatay Ray? Ganito yan, kininto sa amin yan, dinismiss na yan ng court. Hindi ko tinanong kung dinismiss na kasi hindi ka siya umuwi kasi hindi pa dismiss eh. Pero ano yung kaso niya, Tatay? Pwede mong sabihin sa madla anong kaso niya? Nang rape siya nung kapwa. Yun. Kapwa niya. Ngayon, ganito. Kapwa niya. Rape din pala ang kaso ni Bess. Bro, napatunayan yan eh. Ano yan, bro? Kapwa niya? Lalaki. Yan ang akusa sa kanya ng INC. Bro, ano yung kaso niyang rape, bro? Ano yung ni-rape niya? Kapwa niya? Lalaki. Ba't lalaki? Dapat na babae? Hindi nang rape si Brad Eli. Kasi kung yun ang claim mo, pero hindi yun. Dahil dahil yan ang claim mo. Tatay Ray, yan ang claim mo. Siyempre, hindi mo aaminin yan kasi hiyang-hiya kayo dyan eh. Pero tatay, sa amin tatay, kung meron mang gumagawa ng ganyan tay, talagang kinukulong yan tay. Hindi yan pwedeng hindi yan totoo sinasabi mo, Brad John. Pinagtatakpan nyo, umiyak pa nga si hindi. Anong pinagtatakpan? Kadami ng pari na natanggal kasi nga may mga kasong ganyan. May utos pa nga sa tupapan na kapag may kasong ganyan, tanggal ka agad eh. Sige, alis na ako kasi gabi na eh, ha? Sige, brother, pag-isipan mo ha, yung sa Biblia, bishop, kayo wala, mag-isip-isip. Sige, okay lang yan, walang problema yan, no? Pero sabihin ko sa iyo, Brad Angel, di mo ako mapapalipat diyan sa Katoliko. Alam ko yan. Hindi naman ang usapan dito yung yung pinag-usapan dito kung tama ba o mali ang Katoliko o ang MCJ. Hindi naman usapan dito kung paano ko namin pababalikin. No? Our duty is to propose the faith, not to impose. Yan ang aral namin. Saka ang priority namin, Tatay, yung mga Katolikong nanonood, hindi naman ikaw. Ginagamit ka lang namin para maipakita sa kanila ang differences ng unawa nyo sa unawa namin. At kitang-kita naman ang difference ng unawa mo sa unawa namin. Yun ang aming intention. Ngayon, kung gustong mag one-on-one, sino yung Brad Windel, kausapin ko yung lokal, mag-ano lang ko, sekretuhin ko lang kung ano.
Pagagalitan Pumunta na kayo sa Facebook account. Sa Facebook account ng MCGI. Ano ka ng debate? Magpapaalam ka pa ngayon nga, hindi ka nagpaalam. Umubra eh. Umubra naman eh. Yung mga kaibigan ko kasi, magagalang kasi itong mga kausap ko eh. Sila Maria Cecilia, nakiusap sa akin, si Champ Fernandez. Pasok ka sa para maano mo. Kaya kasi, kahit huwag ka na magpaalam, makipag-debate ka kay Bro Wendell ko, okay lang yun. Pag nagpaalam ka bro, pagagalitan ka. Baka hindi naman kakausapin lang ako, bakit ka nakipagdebate, wala kang pahintulot. Yun lang. Si Bro Daniel po, hindi po ba siya pwede? Sige, nasa kanya na yung Brother Angel, at magagawa. Gusto niya magpaalam, magpaalam siya. Hindi talagang si Bro Daniel paalam ako kasi, teka muna, nahiya ka lang kasi ako rito sa mga kapitbahay ko, lakas-lakas. Naka-off na nga yung ilaw nila eh. Kikita ko rito eh. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the